Tito Densyo Love Stories presents The Mafia's Wife Who Got Away, written by Eshang. Pak! Inis na daing ni Harold na may tumama na lamang na kung ano sa kanyang noo. Masama ang ibinigay niyang tingin sa anak na nagbato sa kanya ng remote, pero masama din ang tingin ng anak nito sa kanya, kaya napahinga na lamang siya sa huli. "What's wrong with you again? Tinutopa ka na naman?" Tanong ni Harold habang kunot ang noo. Mas naging masama lang ang tingin ng anak niya sa kanya, si Harvey, ang nag-iisang anak niyang sakit sa ulo at marami nang nalalaman. "Where's Yaya Nela?" Malakas na sigaw na tanong ni Harvey. "Bakit mo sa akin hinahanap? Alam ko ba kung nasan siya, ha? Ikaw ang inaalagaan dyan." Sagot ni Harold. Inis naman ang dumaloy sa mukha ni Harvey at binato niya ulit ang ama, pero this time ay isang Jolens na. Pero agad yung naiwasan ni Harold. Hindi siya nagpakita ng emosyon o reaksyon. "Kaya nga ako nagtatanong, Dad, dahil hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung nasan siya." Naiirita ang sabi ni Harvey. Ngumisi si Harold. "Nandyan lang siya. Maghanap ka kasi. Hindi yung puro maiinis at maiirita ka na lang dyan." Ani Harold. "Hindi ko nga siya makita, Dad." Reklamo pa ni Harvey. "Di mo talaga makikita kung puro ganyan ka. Batang to. Di naman ako ganyan nung bata ako Ani Harold. Ngumuso naman si Harvey. Daddy naman, nasa na po kasi siya? Tinatamad ako maghanap Musong sabi ni Harvey. Naitagilid ni Harold ng bahagya ang kanyang ulo. "Tamad ka naman palagi, porket may yaya. Ay, nako." Ani Harold. "Kaya nga po may yaya ko kasi I'm the prince. Hindi dapat gumagalaw ang mga prince. Palaging sa yaya lang dapat." Depensa ni Harvey at ngumuso na naman habang naka-cross arm. Ngumisi lamang si Harold at nilapitan ng anak. "Are you a big boy?" Harold asked. Tiningnan siya ni Harvey. "Of course, Daddy. Big na ako and I can protect my baby sister na." Sagot ni Harvey habang may ngiti sa kanyang labi. "Kung big boy ka na, bakit naka-short ka lang Tanong ni Harold. Nais niya lamang asarin ng kanyang anak. Si Harvey naman ang umisi. "Because I want them to see my body." Nagmamalaking sagot ni Harvey. Napahalakhak naman si Harold. "Paano kapag may girlfriend ka na? Hindi mo pwedeng ipakita sa ibang babae yan o ibalandra sa marami dahil magagalit siya." Ani Harold. "Wala pa naman akong girlfriend, Daddy. Kaya okay lang. At kapag meron na akong girlfriend, sa kanya lang ang katawan ko." Ngising ani Harvey. Ngumisi si Harold at tumaas ang isang kilay niya. Natutuwa siya sa sagot ng anak na 7 taong gulang pa lamang. "Manang-mana ka talaga sa akin. Anak nga talaga kita." Ani Harold. "Of course, Daddy. Galing ako sa sperm cell mo Ani Harvey. Napahalakhak na lamang si Harold at ginulo ng bahagya ang ulo ng anak. "Pumunta ka na sa kwarto mo at magagalit na naman si yaya mo kapag nakita ka niyang wala kang suot na pang-itaas." Ani Harold. Ngumuso na naman si Harvey. "Okay po, Daddy." Magalang na sagot ni Harvey. Pinagmasdan niya ang anak habang paakyat ito sa hagdan tungo sa silid nito. Spoiled na spoiled si Harvey kay Harold at ang lahat ng gusto ni Harvey ay binibigay talaga ni Harold dahil ayaw niyang magkulang sa anak at ayaw nitong maisip ng anak na hindi siya mahal porket hindi binibigay ang mga gusto nito dahil may mga ganong bata. Kahit na hindi humihiling si Harvey sa kanya, ay nagkukusa na siyang ibigay ang alam niyang magugustuhan ni Harvey. He wants his son to be happy. At kahit nasubsob siya sa trabaho, ay wala siyang pakialam. Basta ay maging masaya lang ang anak niya at maibigay niya lahat ng gusto nito.
Napangiti ng mapait si Harold habang nakatingala siya. Pumasok sa isipan niya ang mukha ng ina ni Harvey. Ilang taon na ang lumipas pero ikaw pa din. Ikaw pa din ang laman ng puso ko. Kahit na sinaktan mo ako ng sobra at tinaboy. Sabi ni Harold at nangingilid ang gilid ng mga mata. How can I unlove you kung may iniwan ka sa akin nagpapaalala sa'yo? Visit. Oras na magkita tayong dalawa. I'll punish you. Ani Harold at nanggigil pa. Umiling siya at naglakad palabas ng kanyang mansyon. Naabutan niya ang mga kasambahay na nagdidilig ng halaman. Marami siyang bodyguard na nakakalat sa buong paligid ng mansyon dahil na din sa safety ni Harvey. Maging sa mga kasambahay ay pili lamang din ang kanyang kinukuha. Kailangan niya kasing mag-ingat dahil may mga bagay siyang ginagawa na hindi alam ng kanyang anak at nino man sa ibang mga tauhan niya. Pero ang kabilang sa bodyguard ay ang mga kasamahan niya sa isang sekreto niya. Manang, pakibantayan mo na si Harvey. Huwag niyo hahayaan na lumabas nang hindi si Kaiser ang kasama niya. Wala akong tiwala sa ibang bodyguard. Alam niyo naman po. Magalang na sabi ni Harold kay Manang Olivia. Alam ni Manang Olivia ang lahat at ito lamang ang kasambahay na kanyang pinagkakatiwalaan para sa kanyang anak, maliban kay Kaiser na kanang kamay niya. Saan ka na naman patungong bata ka? Tanong ni Manang Olivia. Parang ina na din kung ituring ni Harold si Manang Olivia at anak naman ang turing nito sa kanya. Ito na kasi ang kasama niya noong bata pa siya, ang tumayong ina sa kanya sa tuwing wala ang kanyang mga magulang at busy sa kanilang business. Mas napamahal siya kay Manang Olivia kaysa sa tunay niyang ina. Baka sa kung saan ka na naman pupuntang bata ka. Umayos ka. Isipin mo ang anak mo. Delikado yung ginagawa mo. Ani Manang Olivia. Huwag kayong mag-alala, Manang. Kaya ko naman ang sarili ko. At hindi ko hahayaan na mapahamak ako. Magalang na sabi ni Harold. Tiningnan siya ni Manang Olivia. Strikto ang mukha nito habang may salamin sa mga mata. May katandaan na ito pero kaya pa naman. Nag-aalala lang ako, iho. Kaya pagpasensyahan mo na ako. Iniisip ko lamang ang kaligtasan mo at ng anak mo. Wala na ang ina ni Harvey at hindi ko kaya kung pati ikaw ay mawawala sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Manang Olivia. Napahinga si Harold. Palagi siya nitong sinasabihan pero sanay na siya at naiintindihan niya si Manang Olivia kung bakit ganito na lamang ito sa kanya. Manang, don't worry po. Pangako magiging ligtas ako palagi para na din kay Harvey. Una na po ako. Ani Harold. O siya. Mag-iingat kang bata ka at isipin mo palagi ang sinasabi ko sa'yo at ang mga habilin ko. Wala naman ako magagawa. Hindi kita kailangang pigilan dyan. Ani Manang Olivia. Ngumiti ng maliit si Harold. Thank you po, Manang. Mag-ingat din po kayo dito at tawagan niyo ako agad kapag may kakaiba kayong nararamdaman. Bilin ni Harold. Tumango si Manang Olivia at niyakap muna si Harold bago ito umalis. Sinabihan niya pa itong mag-ingat ulit at ilang mga paalala pa. Agad nakarating si Harold sa isang mansyon na pagmamay-ari niya din, pero secured ang mansyon na ito. Mahirap bago ka makapasok kung walang permiso ni Harold. Kumbaga, ay puno ito ng high technologies. Napapalibutan ito ng iba't ibang mga teknolohiya. Nasa isang tago at malawak na lugar ito. Ito lamang ang nag-iisang mansyon na nakatayo sa open space na yon. Hindi ito alam ng karamihan. Tanging ang mga kasamahan niya lamang sa grupo ang nakakaalam at ang bawat isa sa kanila ay bihasa sa iba't ibang larangan. Tinapat niya ang kanyang palad sa gilid ng gate at nagbukas naman ito. Walang bantay sa kahit na anong space sa mansyon dahil hindi naman ito basta mapapasok ng kung sino. Mataas din ito kaya hindi ito maaakyat. At kapag magtatangka ay maaari kang mamatay. The gate is now open. Boses ng isang babaeng robot. Agad siyang pumasok sa loob.
Tinapat niya naman ang kanyang palad sa may batong upuan na nakapalibot sa fountain. At nang matapos niyang gawin yon, ay bigla na lamang siyang bumaba. Para elevator kung saan papunta sa ilalim nito, ang tinatawag nilang secret place. Bumungad kay Harold ang kanyang mga kasamahan na kanya-kanya sa kanilang mga ginagawa. Nakatutok ang mga ito sa computer at kapwa mga seryoso ang muka. "Kuya, nandyan ka pala," ani ng kapatid ni Harold na si Hansel. "Kararating ko lang. Ano na ang balita sa pinapagawa ko at sa mga pinapahanap kong impormasyon?" Tanong ni Harold, seryoso ang boses at ang muka. "Nagawa na namin ang inuutos mo sa amin, pero ang impormasyon na nais mo ay wala pa kaming nakakalap. Dahil masyado itong tago at mukhang pinoprotektahan talaga ng sobra." Sagot ni Hansel sa kanya. "Kailangan nating malaman agad yun sa madaling panahon bago tayo maunahan pa ng iba." Ani Harold habang nakaharap sa malaking bintana. Kitang-kita niya sa kanyang kinatatayuan ang iba pang mga kasamahan niya. "Bakit ba kailangan nating malaman pa kung sino ang kanilang big boss? Hindi naman natin sila kalaban. At wala naman kaming nakalap na kahit na anong nangingialam sila sa atin. Kaya bakit kailangan nating alamin kung ano ang meron sa kanila?" Tanong ni Hansel, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. "We need to know, Hansel. Di ka ba nagtataka?" Tanong ni Harold. Kumunot naman ang noo ni Hansel. "Magtataka saan, kuya?" Hansel asked. "Hindi ka ba nagtataka kung bakit ngayon lamang natin nalaman ang grupong yun? Wala naman ang grupong yun noon at bigla na lamang itong lumitaw ngayon. At nakakapagtaka dahil masyadong tago ang kahit na anong tungkol na impormasyon sa kanila." Paliwanag ni Harold sa kapatid. Natigilan si Hansel at bigla siyang napaisip. Ngayon niya lang na-realize yun dahil sa sinabi ni Harold sa kanya. "Nakakapagtaka, di ba?" Tanong ni Harold. "Di ko naisip yan. At tama ka, kuya. Nakakapagtaka ngang bigla na lamang sila lumitaw na dating wala naman. Now I understand kung bakit pinapahanap mo sa amin ang tungkol sa kung ano sila at kung ano nga bang meron sa grupo nila." Sabi ni Hansel. Inilagay ni Harold ang magkabilang kamay niya sa bulsa ng suot niyang pants at nanatili ang seryoso niyang muka. "Ang tanging alam ko lang ay pinapahanap din ng kalaban natin kung ano nga ba ang grupong ito at kailangan natin silang unahan dahil alam mo naman kung gaano sila kasakim at gaano sila kagaling sa panguuto." Sabi ni Harold. Marahang napatango si Hansel. "Don't worry, kuya. Mas pag-iigihan pa namin ang magkalap ng impormasyon tungkol sa grupong to. Mauunahan natin ang kalaban." Ani Hansel. "Kung kailangan magdagdag ka pa ng mga magagaling nating investigator, ay gawin mo." Sabi ni Harold. "No worries, kuya. Ako nang bahala doon. Huwag na muna nating pag-usapan ngayon. Kamusta nga pala si Harvey?" Pag-iiba ni Hansel sa usapan. Napahinga bigla si Harold. "He's fine. Habang palaki ng palaki, ay mas nagmamana sa kanyang ina. Nag-iisip bata pa din kahit na big boy na daw siya. Gustong-gusto pa ng kapatid." Naiiling na ani Harold. Pagak na natawa naman si Hansel. "Nakuha ni Harvey ang gestures mo, pero nakuha niya naman ang ugali ni ate. Kamusta na kaya si ate ngayon, no? Ilang taon na din pala tayong walang balita sa kanya." Ani Hansel at tumabi sa kanyang kuya na natigilan bigla pero hindi nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang muka. "Okay na siguro siya ngayon. Masaya at kontento na sa pamilyang pinangarap naming dalawa. Pero sa iba niya binuo. Kung saan siya masaya, sige lang." Ani Harold. Tumingin saglit si Hansel sa kanya. "Hindi ka na ba galit sa kanya, kuya? O galit ka pa din?" Hansel asked. Saglit siyang sinulyapan ni Harold. "Nagalit ako sa kanya dahil ang bilis niyang gawin sa akin yun. Sa amin na anak namin. Ang bilis niya kaming itaboy na parang ayaw na ayaw niya sa amin. At hanggang ngayon ay galit pa din ako sa kanya. Dahil hindi niya malang hinayaan si Harvey na makilala siya at makasama siya." Sabi ni Harold. Halo-halong emosyon sa kanyang boses ang maririnig. Galit, puot, lungkot at kung ano pa. Ramdam na ramdam din ang hinagpis nito.
Malay mo naman may rason si ate. Sabi ni Hansel para tuluyan na siyang harapin ng kanyang kuya na bakas ang galit sa muka. Rason? At anong rason naman yun, Hansel? Tinaboy niya kami. At harapan niya pang sinabi sa akin na hindi niya gustong magkaanak kami. Na ayaw niyang bumuo ng pamilya sa akin. At ang masakit sa lahat ay ang sinabi niyang lahat ng mga pinakita niya sa akin ay wala naman talaga. Na nagpapanggap lang siya. Mariing sabi ni Harold na nangilid na ang gilid ng mga mata kaya tumingala siya. Kuya, sorry, ani Hansel. Okay naman na sa akin kung sinabi niya yon, na hindi niya naman talaga ako minahal. Pero ang hindi okay sa akin ay pati si Harvey na anak namin na itinaboy niya. Parang pinatay niya na din kasi ako. At parang sinabi niya ayaw niya kay Harvey. Tangina! Galit na sabi ni Harold at lumandas na ang mga luha sa kanyang mga mata. Naiiyak naman na si Hansel dahil damang-dama niya ang sakit na nararamdaman ngayon ng kanyang kuya. Ngayon niya lang ito nakausap ulit ng ganito. Ang tungkol sa nararamdaman nito dahil noon ay wala siyang makitang kahit na ano sa mukha ni Harold nang iwan sila ng babaeng minamahal nito. Nakita niyang parang wala lang sa kuya ang lahat at tinuon ang atensyon kay Harvey kaya naiiyak siya ngayon dahil ngayon niya lamang ito nakitang ganito at sa harapan niya pa. Kuya, tama na. Nanginginig ang boses na sabi ni Hansel. Napatingala naman si Harold. Galit ako sa kanya, Hansel. Galit na galit ako sa kanya. At hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Huwag na siya magpakita pa sa amin na anak niya. Dahil hindi namin siya tatanggapin kahit na magmakaawa pa siya. Mariing sabi ni Harold. Napatitig lang si Hansel kay Harold. Gusto niya mang sabihin na huwag itong gawin at huwag maging matigas ang puso. Pero ngayon ay mas naiintindihan niya ang kanyang kuya. Hindi naging madali sa kuya niya ang lahat at saksi siya kung paano ito naging mabuting ama kay Harvey kahit na tinaboy at iniwan sila ng ina ni Harvey. Pero naniniwala si Hansel na may rason ito. Pinagmasdan lamang ni Hansel ang kanyang kuyang nakaharap na ulit sa malaking bintana at parang malalim ang iniisip nito. Gusto ko ulit makita ang ngiti ng dating kuya ko. Mahinang bulong ni Hansel at pinunasan ng mga mata nang may naglandas na mga luha dito. Please, heal my kuya's heart. Huwag niyo sana siyang hayaan na kainin ng sobrang galit. Dagdag pa ni Hansel. Simula din kasi ng lahat ay hindi na muling nakita pa ni Hansel ang totoong ngiti ng kanyang kuya. Hindi na ito kagaya ng dating sobrang saya at malawak ang ngiti. Ngayon kasi ay alam ni Hansel na hindi totoo ang pinapakita ni Harold ng ngiti sa kanila. That's why he is proud of his kuya, dahil napipigilan nito ang totoong nararamdaman. Samantala, sa kabilang banda naman ay may isang babaeng naglalanda sa mga luha pababa sa kanyang mga pisngi habang nakatingin sa isang larawan. Ma'am! Tawag ng isang babae para bumalik siya sa realidad. Pinunasan agad niya ang kanyang mga luha sa mata at humarap sa babaeng tumawag sa kanya. Tinaob niya din ang frame na hawak niya. May kailangan ka ba? Tanong ni Jamel. Pinapatawag po kayo ng inyong kuya. Sagot ng babae na si Lisa. Pakisabi na susunod na lang ako. Sabi ni Jamel. Masusunod po. Sagot ni Lisa na bahagyang yumukod pa sa harapan niya bago umalis. Jamel just nodded. Nang mawala na sa paningin ni si Lisa, ay napahinga siya at nilingon ang frame na nakataob. Forgive me, baby. Forgive me, hon. Miss na miss ko na kayong dalawa. Sorry sa mga nagawa ko sa inyong dalawa. Kailangan ko lang gawin ang bagay na yon para protektahan kayo. Sabi ni Jamel. Inayos niya muli ang sarili bago siya bumaba. Nakita niya agad ang kanyang kuya Jabe sa kusina at umiinom ng alak. Bakit kuya? Tanong ni Jamel na makalapit siya kay Jabe na napatingin sa kanya. How are you? Tanong ni Jabe para matigilan siya. Okay naman ako. Bakit? Nagtatakang tanong ni Jabe.
Ngumisi si Jave at nilagok muna ang alak at sumandal siya sa sandalan ng upuan. "You're not okay," sabi ni Jave. Umiling si Jamel. "Okay lang ako, kuya. Kaya don't worry, I can handle myself," sabi ni Jamel. "You can handle yourself, but you can't handle your pain and your tears. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi ka okay. Ilang beses na kita nahuling umiiyak habang nakatingin sa kanilang larawan." Diretsang sabi ni Jave sa kasyual na boses. Saglit na nagbaba ng tingin si Jamel. Pinipigilan niyang huwag tumulo ang mga luha nito. Hindi siya mahina at iyakin dahil palaban at matapang siyang babae. Pero pagdating sa kanyang anak at sa lalaking minamahal niya ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. "Gaano ako kasama, kuya? Gaano ako kawalang kwentang ina para gawin ko sa anak ko yun? Wala akong pinagkaiba sa mga ina nagpapalaglag," sabi ni Jamel. "Ginawa mo lang nararapat at para sa akin ay valid ang ginawa mong rason. Kaya tama na ang paninisi mo sa sarili mo. Dahil kapag paulit-ulit mo lang yung ginagawa ay walang mangyayari. Forgive yourself first," sabi ni Jave na kuyang-kuya talaga. "I can't forgive myself, kuya. Patatawarin ko lang sarili ko kapag narinig ko na sa kanyang napatawad niya na ako sa ginawa ko. Pero mukhang imposible yon dahil kilala ko siya. Alam ko ngayon ay galit na siya sa akin. At hindi ko naman siya masisisi dahil malaki ang kasalanan ko," sabi ni Jamel. Napapikit saglit si Jave. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman. May times na naiinis na siya sa kanyang kapatid dahil palagi na lamang nitong sinisisi ang sarili. "Ayaw mo bang magpakita sa kanila? Para malaman mo kung napatawad ka na ba niya o hindi?" ani Jave. "May balak na ako magpakita sa kanila. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Dahil natatakot pa ako," ani Jamel. "Natatakot, son? Natatakot ka ba na pati anak mo galit sa'yo? Na baka saktan ka niya? Ganun? Kung kailala mo siya, dapat alam mo ang ugali niya. Minahal ka niya ng sobra at nakita ko kung gaano siya naging baliw sa'yo. Galit siya. Pero alam ko hindi ka niya magagawang saktan. Kahit kailan, hindi ka niya sinaktan," ani Jave. "Hindi niya ako nasaktan noon ng pisikal o kaya napagtaasan ng boses. Pero ngayon, alam ko makakaya niya akong saktan," sabi ni Jamel at napailing si Jave. "Di ka sigurado, Jamel. Mag-isip ka ng maayos. Ilang taon na ang nagdaan at tama na ang taon na yon. Marami na din ang nangyari sa'yo. Naghirap ka din. Hindi lang siya," ani pa ni Jave. "Pero hindi valid yun sa kanya oras na malaman niya. Sinaktan ko siya at alam ko hindi naging madali ang lahat sa kanya. Lalo na sa pag-aalaga at mag-isang pinalaki ang anak namin. Tanggap ko ang galit niya. Pero sana, inihiling ko na hayaan niya ako maging ina sa anak namin. Kahit na saglit lang," ani Jamel habang nakatingin sa kung saan. Napahinga na lang ng malalim si Jave. Hindi niya na alam ang sasabihin sa kanyang kapatid. "Just make a good decision. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya alam kong alam mo na ang dapat mong gawin. Make yourself happy. Sarili mo naman bago kami. You deserve to be happy, okay? Nandito lang si kuya palagi para sa'yo. Kapag may kailangan ka at kapag mabigat ang nararamdaman mo," ani Jave na naging malambing ang tono ng boses sa huling sinabi nito. Lumapit siya kay Jamel at niyakap niya ito na yumakap din sa kanya pabalik. He caressed Jamel's back. Gumaan naman kahit paano ang nararamdaman ni Jamel sa simpleng yakap ng kanyang kuya sa kanya. "You can cry, Jamel. Iiyak mo ulit kay kuya ang lahat." Malambing na bulong ni Jave sa kanya. 3 araw ang lumipas at naging normal sa mag-ama ang lahat na parang kagaya lang ng dati. Ngunit hindi nila inaasahan parehas na may dadating sa kanilang buhay. "Sir, may bisita ka po," sabi ng isang kasambahay ni Harold nang makauwi siya at ito ang bumungad sa kanya. "Thanks.
Sagot ni Harold habang kunot ang kanyang noo. Nasa may sala po siya at hinihintay ka. Ani pa nito. Kanina pa ba siya dyan? Tanong ni Harold. Kanina pa po umaga. Ang sabi ko na nga po ay bumalik na lang bukas. Pero ayaw niyo umalis. Hihintayin niya daw kayo at nais niya daw kayong makausap. Importante daw po. Sagot ng kanyang kasambahay. Mas lalo lang nagtaka si Harold dahil wala naman siyang inaasahan na bisita niya. Salamat. Maari ka nang umalis at ako nang bahala sa bisita. Casual na sabi ni Harold. Tumango naman ang kasambahay sa kanya para magbigay galang bago umalis. Naglakad na agad si Harold papunta sa may sala. Malayo pa lang siya ay kita niya na ang mukhang bisitang sinasabi ng kasambahay sa kanya. Likod pa lang nito ay alam niyang babae ito. Ngunit wala siyang ideya kung sino ang babaeng nakatalikod ngayon sa kanya. Who are you? Tanong agad ni Harold nang tuluyan siyang makalapit sa likuran ng babae. Natigilan naman ang babae nang marinig ang boses ni Harold. May kung anong kakaiba siyang nararamdaman. Parang ang kahapon ay bumalik sa kanya at bumalik din sa kanyang isipan ang kanilang mga pinagsamahang dalawa. Aaminin niya na ding miss na miss niya talaga ng sobra si Harold. What are you doing here? At ano ang kailangan mo sa akin? Tanong pa ni Harold. Tumayo na ang babae, si Jamel. Dahan-dahan siyang humarap kay Harold na natigilan. Biglang naging walang emosyon ng kanyang muka nang makita niya ang muka ni Jamel. Kumuyom din ng bahagya ang kanyang mga kamao at lahat ng inipon niyang galit ay bumalik. Harold, where's our son? Mahinang tanong ni Jamel. Son? Sa pagkakaalam ko ay wala kang anak sa akin. Wala tayong anak. Malamig na sabi ni Harold. Kumirot ang dibdib ni Jamel dahil sa narinig. Naiintindihan niya kung bakit ganito ito sa kanyang harapan. Harold, nakikiusap ako. Pagbigyan mo sana ako makasama ang anak natin. Gagawin ko ang lahat. Luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Gusto ko lang siya makasama. Kahit na... Tumigil si Jamel at hirap na sa mga salitang binibitawan niya. Kahit na saglit lang. Pagpatuloy nito at nangingilid na ang gilid ng mga mata. Ngumisi si Harold sa kanya. Saglit? At pagkatapos nun, ay iiwan mo na naman siya kapag napamahal na sa sayo ng sobra. Hindi ka ba masaya ngayon sa buhay mo? At bakit nagpakita ka pa sa amin? Wala na kaming pakialam sayo. Kaya umalis ka na lang at bumalik sa kung saan ka nang galing. Dahil wala kang makukuha na kahit na ano dito. Sabi ni Harold, malamig pa din ang tinig. Nagmamakaawa ako, Harold. Gustong gusto ko nang makita ang anak natin. Miss na miss ko na siya. Please. Nanginginig ang boses na sabi ni Jamel. Nag-igting ang panga ni Harold, bakas ng matinding galit sa kanya. How dare you, Jamel? Pagkatapos mo kaming iwanan ay lilitaw at haharap ka ng parang wala lang. Gaano ka kapal ang mukha mo magpakita pa sa akin? Hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang hiya sa katawan mo? You ruined my life, our life, my son's life, and you don't fucking deserve my son. Hindi niya deserve na makilala ka, na ikaw ang kanyang ina. Galit na sabi ni Harold. Nasasaktan ako, Harold, sa mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang naman ay ang makita at makasama ang anak natin at ang malaman niya na ako ang kanyang ina. Yun lang, Harold. Pagbigyan mo naman sana ako. Nagmamakaawang sabi ni Jamel. Deserve mo masaktan, Jamel. Dahil higit pa dyan na nararamdaman ko nang iwan at itaboy mo ko. Lalo na ang anak natin. Oras na malaman na anak natin na itinaboy siya ng kanyang ina at iniwan, kamumuhian ka lang niya. Ani Harold. Nagbaba ng tingin si Jamel. Naninikip na ng sobra ang kanyang dibdib. Hindi niya na kinakaya ang mga binabatong salita ni Harold sa kanya, pero alam niyang dahil lang yan sa galit nito at deserve niya naman ito. Naglandas sa mga luha ni Jamel. Kahit saglit lang, Harold. Kahit sulyap lang sa kanya.
Kahit natulog lang siya nang makita ko ay okay na sa akin. Please, parang awa mo na, Harold. Please. Sabi ni Jamel na pumiyok pa. Tumitig si Harold kay Jamel na nag-angat ng tingin sa kanya para malinaw niyang makita ang mukha nitong puno na ng luha. Nagkatitigan lamang silang dalawa hanggang may isang boses ang umagaw sa atensyon nila. Daddy! Sigaw ni Harvey habang may malawak na ngiti sa labing lumapit kay Harold. Na very good po ako ni teacher kanina and maraming stars po akong nakuha. At kanina po, naglaro kami ng chess and winner po ako. Ang galing-galing ko raw po. Tuwang-tuwang kwento ni Harvey sa ama habang nakatingala siya rito. Nagbaba naman ng tingin si Harold sa anak. I'm so proud of you, son. Sagot ni Harold. I love you so much, Daddy. Dahil po dyan, need mo po akong dalhin sa Jollibee and bibili mo po ako ng mga bagong toys. Sabi ni Harvey para pagak na mapatawa si Harold at ginulo ng marahan ang buhok nito. Kung anong gusto mo, gagawin natin at bibilhin natin. Ani Harold. Yes! Thank you so much, Daddy ko. Sigaw ni Harvey na natutuwa. Ngumiti lang si Harold at maya-maya pa ay napatingin si Harvey kay Jamel na halo-halo ang emosyon na nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Harvey. Who are you po? Magalang na tanong ni Harvey. Mas lumuha naman si Jamel. Gusto niyang tumakbo papunta sa kanyang anak. Yakapin ito ng mahigpit at halikan ng buong mukha nito. Ang bilis niyang lumaki. Parang kailan lang. Sabi ni Jamel sa kanyang isipan. Nagkatitigan ng mag-ina. Walang kahit na anong ideya si Harvey na ang babaeng nasa harapan niya ay ang kanyang inang nais niyang makita. Daddy, did you make her cry? Mariing tanong ni Harvey at madilim na tiningnan si Harold. No, son. Sagot ni Harold pero mas naging matalim lang ang tingin nito sa kanya. Liar! Ani Harvey at mabilis na nilapitan si Jamel. Magkatapat na ngayon ang mag-ina. Malamlam na rin ang mukha ni Harvey. Hinawakan niya ang kamay ni Jamel. Stop crying po. Ayoko po makakita ng girl na umiiyak. Kaya stop ka po sa pag-cry. Kung ano man po ang ginawa ni Daddy sa'yo, ay ako na po ang bahala kay Daddy. Ani Harvey sa malambing na boses. Lumuhod si Jamel sa harapan ng anak. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Marahan niyang hinaplos ito habang patuloy pa din sa paglandas ang kanyang mga luha dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman at kasiyahan. Oh my God! Ang laki-laki mo na! Parang kailan lang ang lahat. Ang gwapo-gwapo mo din at manang-mana ka talaga sa daddy mo. Umiiyak na sabi ni Jamel. Pumiyok pa siya. Inosente naman ang mukha ni Harvey na nakatitig sa kanyang muka. Kaano-ano ka po ng daddy ko? Are you his girlfriend? Pero ayoko po magkaroon ng ibang babae si daddy sa buhay niya. Dahil ang gusto ko pa din po para sa kanya ay ang mami ko. Naniniwala akong babalik si mami ko. Pero I see that you are kind and nice po. Pwede pong ikaw maging mami ko kung gusto ni daddy. At kung masaya po si Daddy sa'yo. Sabi ni Harvey na akala mo ay matanda kung magsalita. Napangiti si Jamel at pinunasan muna ang kanyang mga luha. May humaplos din sa kanyang puso dahil sa sinabi ng anak. Ngayon, mas naiintindihan niya na ang kanyang anak ay hindi lamang isang simpleng bata dahil napakatalino at matured nito mag-isip. Sa murang edad pa lamang ay marami na itong nalalaman. Hindi niya maiwasan na maging proud mommy. Huminga ng malalim si Jamel. Can I hug you? Mahinang tanong niya. Kunot man ang noo ni Harvey dahil sa pagtataka ay tumango siya. Niyakap ni Jamel ng mahigpit ang anak at naglandas na naman ang mga luha niya. Sorry for everything, baby. Patawarin mo sana ako. Kailangan ko lang gawin ang lahat para maprotektahan kayo ng daddy mo. Sana mapatawad mo ako. Sana mapatawad mo ang mommy.
Mahinang bulong ni Jamel. Agad humiwalay si Harvey sa kanya. Lumayo ito ng bahagya. Naging seryoso din ang mukha nitong kanina ay inosenteng bata talaga. You are my mommy! Ani Harvey. Tumango si Jamel habang may ngiti sa labi. Yes, baby. Ako ang mommy mo. Sorry kung ngayon lang si mommy, ha? Sorry kung pinaghintay kita ng matagal. At sorry kung natagalan ako. I'm so sorry, anak. Forgive me. Babawi ang mommy. Babawi ako sa'yo, baby. Promise. Nagmamakaawang sabi ni Jamel. Ilang segundo siyang walang nakuhang tugon mula sa anak, kaya napahinga siya at pumikit para pakalmahin ang sarili. Pero pagmulat ng kanyang mga mata, ay siya namang pagdamba ni Harvey sa kanya ng yakap. My mommy is here! She's here! And she's pretty! I have a mommy now! Umiiyak na sabi ni Harvey. Napangiti si Jamel at hinaplos ang likuran nito. Sumiksik naman si Harvey sa kanyang leeg at batang-bata na nangungulila sa ina. I'm so sorry, anak. Hindi na aalis si mommy. Hindi na kita iiwan pa. I'm so sorry. Babawi ang mommy, anak. Ulit ni Jamel. Walang tugon si Harvey, kundi ang maliit na hikbi lamang nito habang nakayakap ng mahigpit sa ina na pinapatahan naman siya. Shh! Tahan na, anak ko. Pagpapatahan ni Jamel. Huwag ka na alis, mommy. Huwag mo na ulit iwan si Harvey at si daddy. I'll cry po kapag iniwan mo po ulit kami. Magiging good boy na po ako kay daddy para hindi ka na po umalis sa amin. I love you po, mommy ko. Don't leave me po. Sabi ni Harvey. Hindi na, anak. Pangako. Pangako ni mommy. Sabi ni Jamel. Binuhat niya si Harvey. Kahit paano ay nakaya na naman kahit na nabibigatan pa siya. Sa huli ay namalaya na lang ni Jamel na nakatulog na ang anak sa kanyang balikat habang kumakanta siya. Sinuklay niya ang buhok ni Harvey gamit ang kanyang mga daliri. Nakaupo siya sa sofa habang nasa kandungan niya ang anak na tulog na tulog. Bakas pa ng luha ang mga mata nito. I'll never leave you again, baby. I hope, bahalang araw kapag nalaman mo ang lahat, sana maintindihan mo kung bakit iniwan ko kayo. Bulong ni Jamel. Pinagmasdan ni Jamel ang anak at hinalikan niya ito sa noo pagkatapos. Hinayaan niya lamang ito hanggang sa magsalita si Harold na kanina pa nagmamasid at nanonood sa kanilang dalawa. Akin na siya. Dadalhin ko na siya sa silid niya. Ani Harold. Tumango naman si Jamel. Wala nang kahit na anong salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Marahan at maingat na kinuha ni Harold ang kanyang anak kay Jamel. Gumalaw pa si Harvey kaya may kung anong binubulong si Jamel sa kanya. Naging mahigpit pa ang yakap nito sa kanya hanggang sa yumakap na sa leeg ni Harold nang makuha ito. Harold! Tawag ni Jamel nang talikuran siya nito. Thank you. Aniya, ngunit walang tugon si Harold na naglakad palayo sa kanya. Ngumiti siya at napahinga. Ramdam kong mahal mo pa din ako at alam kong galit ka lang. Gagawin ko ang lahat para makuha muli ang tiwala mo. Sabi ni Jamel. Hindi na siya binalikan ni Harold at wala naman siyang ginawa kundi ang makatulog na lamang sa sofa. Malaki naman ito kaya kasya siya. May kahihiyan pa din naman sa katawan niya kaya hindi siya lumibot sa mansyon. Kinagabihan, She's here. Sagot ni Harold sa kabilang linya. Kausap niya ngayon ang kapatid na si Hansel at kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Anong balak mo ngayon? Huwag mo siyang sasaktan, kuya. Sabi ni Hansel na may pag-aalala sa buhay. I'll never do that. Hindi ko siya sasaktan ng pisikal. But I can't promise na hindi ko siya masasaktan ng emosyonal. Nagpakita siya ng parang wala lang. Ani Harold. I understand, kuya. Pero hayaan mo naman siya sa gusto niya na makasama ang anak ninyo. Hindi dahil sa kinakampihan ko siya.
Naiintindihan ko din kasi ang side niya. Kahit na iniwan at tinaboy niya kayo, ay alam ko nangungulila siya sa anak ninyo. At ilang taon silang nagkahiwalay. Kahit yun lang, pagbigyan mo siyang maging ina. Sabi ni Hansel sa kasyual na boses. Napahinga ng maliit si Harold. Kapag nakita mong maayos naman siya at ang trato niya kay Harvey, ay hayaan mo na kuya. Ilang taon na na-miss nila pareho. Dagdag ni Hansel. Sige kuya, mamaya na lang o kaya punta na lang ako dyan sa mansyon mo. May gagawin lang ako. Ang mga sinabi at paalala ko ha. Huling sabi ni Hansel. Namatay na ang tawag. Napaisip naman si Harold bigla at maraming pumapasok sa kanyang isipan. Sinulyapan niya ang anak na mahimbing ang tulog. Kung masaya ang anak ko sa kanyang ina, ay hahayaan ko. Pero kung makita ko nasasaktan siya, ay yun ang hindi ko hahayaan. Sabi ni Harold. Lumabas na siya ng silid ni Harvey. Natigilan siya nang makita si Jamel na natutulog sa sofa. May pumasok na mga senaryo sa kanyang isipan. Mga alaala nilang dalawa. Sinaktan mo ko. Hindi lang ako, kundi pati ang anak natin. Kaya sorry na't sorry kung sasaktan din kita. Sabi ni Harold. Gumalaw ng bahagya si Jamel. Wala namang alinlangan na binuhat ng bridal style ni Harold ito at dinala sa isang guest room. Kahit na sinaktan mo ko na sobra, ikaw pa din ang mahal ko. Naiinis na sabi ni Harold. Good night, my queen. Please heal my heart. Dagdag niya. Kinabukasan ay nagising na lamang si Jamel at nakita niyang nasa isang silid siya. Inayos niya lang ang sarili at naghilamos siya bago siya lumabas. I hope maging masaya ang araw kong ito ngayon. Bulong ni Jamel sa hangin habang nakapikit. Nakita niya agad ang kanyang mag-ama sa kusina. Parehas itong mga naka-apron at nagtatawanan. Hindi muna siya lumapit at pinanood muna ang mga ito. Napangiti na lamang siya at may isang luhang naglandas sa kanyang mata. Masaya sila kahit nawala ako. Tama bang nagpakita pa ako sa kanila? Tanong ni Jamel sa kanyang sarili. Daddy, help me! Natawa ito at tinulungan ng anak na buhatin ng tray. Inalalayan niya lamang ito in case na mabitawan ito ni Harvey. Big boy ka na talaga, son. Baka naman may crush ka na sa school o kaya girlfriend ha? Ani Harold. Sumimangot naman si Harvey. May crush po akong isang girl, pero hindi niya po ako gusto dahil may iba po siyang gusto. Musang sagot nito. Ganyan talaga, son. Pero wag nating ipipilit ang sarili natin sa taong hindi tayo gusto. Dahil tayo lamang ang masasaktan. Ani Harold. Alam ko naman yun, Daddy. Kaya no worries po. Crush ko lang naman siya. It means gusto, hindi mahal. Sabi po ni isang classmate ko, ay magkaiba daw po ang gusto sa mahal. Ani Harvey. Ginulo ng bahagya ni Harold ang buhok nito. Yes, son. You're right. Magkaiba talaga sila. Dahil ang mahal ay mas malalim. Nasasaktan at nagsiselos ka. Kahit na walang kayo. Mararamdaman mo yung mga emosyon na hindi dapat maramdaman kung wala naman kayo. Paliwanag ni Harold. Daddy, broken ka ba ha? Siguro binasted ka ni Tita Claire. Sagot ni Harvey. Pagak na natawa si Harold. Natigilan si Jamel nang marinig yon. Napakunot siya at nagtataka. Claire? Yun ba ngayon ang bagong minamahal ni Harold? Did I assume too much? Tanong ni Jamel sa isipan at may kung anong kirot sa kanyang puso. Wala akong karapatan na masaktan gaya pa ng sinabi niya. Hindi na kami. Wala na akong karapatan sa lahat, lalo na sa kanya. Aniya sa sarili. Tumikhim si Jamel para maagaw ang atensyon ng dalawa. Tanging si Harvey lamang ang lumingon sa kanya. Mommy! Good morning po! Masiglang bati ni Harvey na tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya sa may bewang. Good morning too, baby. How's your sleep? Malambing na tanong ni Jamel. Ayos na ayos po, Mami. Pero bakit hindi ka po tumabi sa akin? Tanong nito at ngumuso. Jamel chuckled.
Next time na lang, baby. Sagot ni Jamel. Hindi po pwedeng mamaya. Aalis ka po ba ulit? Iiwan mo po ba ulit ako? Tanong ni Harvey. Natigilan si Jamel at kumirot ang kanyang puso dahil sa huling tanong nito. Hinaplos ni Jamel ang buhok nito at pinigilan ng emosyon. Hindi, baby. Hindi ka iiwan ni Mommy, okay? No worries. May mga kailangan pa kasi akong gawin kaya hindi ako dito mamaya makakatulog at hindi kita matatabihan. May sariling bahay kasi ang Mommy. Paliwanag ni Jamel at lumuhod sa harapan ng anak. Lumungkot ang mukha ni Harvey. Di po ba pwede na dito ka na lang po? Huwag ka na po umuwi sa bahay mo, Mommy. Dito ka na lang sa bahay ni Daddy. Di ba ganun po dapat? Si Mommy, si Daddy, si Baby. Dapat po magkakasama sa iisang bahay, di ba? Inosenteng ani Harvey. Natigilan si Jamel at hindi niya alam ang isasagot sa anak pero ngumiti siya. Ganito kasi yan, anak. May mga bagay pa kasi kaming dapat pag-usapan ng daddy mo. Pero promise na palagi ako nandito at palagi kitang dadalawin. Paliwanag ni Jamel pero malungkot pa din ang mukha ng kanyang anak. Napahinga siya. Dito siya matutulog sa bahay mamaya, son. Kaya huwag ka mag-alala. Makakatabi mo ang mami mo mamaya. Singit bigla ni Harold para mapatingin sa kanya ang kanyang mag-ina. Talaga po, Daddy? Pwedeng dito na po ba si Mommy? Bakas ang tuwa sa boses ni Harvey. Saglit na sinulyapan ni Harold si Jamel na nakatitig sa kanya. Kung gusto ng mami mo ay walang problema. Nasa mami mo pa din ang desisyon kung gusto niyan dito na lang siya. Sagot ni Harold. Mommy, dito ka na lang po. Wala naman pong problema kay Daddy. Please po. Gusto po talaga kitang makasama. Feeling ko po kasi, iiwan niyo po ulit ako kaya kailangan magkasama po tayo all the time. Sabi ni Harvey. Tumikhim si Jamel at nagulat siya sa sinabi ni Harold. No problem, baby. Dito na si Mommy kaya huwag ka nang malungkot. At hindi na aalis si Mommy. Hindi ko na kayo iiwan. Marahang sabi ni Jamel. Tuwang-tuwa ang mukha ni Harvey na niyakap siya sa may leeg. Napatingin naman si Jamel kay Harold na pinagmamasdan silang dalawa. Thank you. Bulong ni Jamel. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang tumira si Jamel sa bahay ni Harold at sa 1 linggong yon ay nagpapakaina at bumabawi siya kay Harvey. Malamig din ang pakikitungo ni Harold sa kanya at maayos lang ang pakikisama nito sa kanya kapag nasa harapan nila si Harvey. Nagpapanggap silang dalawa sa harapan ng anak nila kahit na ang totoo kapag hindi nila ito kasama ay parang wala lang siya kay Harold. Tita Claire! Masayang bati ni Harvey at tumakbo kay Claire nakakapasok ng bahay. Napatingin si Jamel sa kanya. Hello baby boy, kamusta ka na? Namiss kita ng sobra. Pasensya na kung ngayon lang dumalaw si tita ha. Masyado lang kasi akong busy with your dad. Paliwanag ni Claire at pagak na natawa. Ayos lang po tita, naiintindihan ko po. Namiss ko po kayo. Ngiting-an ni Harvey at tumingala kay Claire na marahan na hinahaplos ang kanyang buhok habang nakayakap siya sa bewang nito. Where's your dad? Tanong ni Claire. Nasa library po si Daddy. Kanina pa po umaga hindi lumalabas. Busy po siguro siya. Magalang na sagot ni Harvey. Thank you baby boy. Puntahan ko lang ang daddy mo doon ha. Sabi ni Claire na parang sanay na talagang pumupunta sa library ni Harold. Tita, nandito po pala ang mommy ko. Gusto ko makilala mo siya. Ani Harvey. Napatingin naman si Claire kay Jamel nang tumikhim ito nang tumayo galing sa pagkakaupo sa sofa. Hi, bati ni Jamel. Hello, Jamel right? Bati at tanong ni Claire. Hindi mo natatanong, marami kasi akong alam tungkol sa'yo, kaya kilala na kita. Marami na din kasing kwento about sa'yo si Harold, and aware ako sa nangyari sa inyong dalawa. But anyway, nice to meet you, Jamel. Casual na sabi ni Claire.
Mukhang may nagagamitan nga sa kanila ni Harold. Masyado lang ako nag-assume na mahal niya pa ako, kahit na wala naman na talaga. Sabi ni Jamel sa isipan niya. Magchika na lang tayo mamaya. Kailangan ko lang puntahan muna si Harold sa taas dahil may mga pag-uusapan talaga kaming dalawa. Enjoy with your son. He miss you so much. Kaya wala kang sasayangin na oras sa second kapag magkasama kayong dalawa. Huling sabi pa ni Claire sa kanya at iba ang naging dating noon kay Jamel. Bye muna baby boy. Paalam ni Claire kay Harvey at hinalikan nito sa noo. Naglakad na siya papunta sa library kung nasaan si Harold. Sinundan naman ni Jamel ito ng tingin. Anong meron sa daddy mo at sa kanya, baby? Maingat na tanong ni Jamel. Nililigawan po siya ni daddy, mommy. Sagot nito. Natigilan si Jamel at may kung anong kirot sa puso niya. Bumalik ulit si Harvey sa ginagawa nitong paglalaro sa kanyang iPad. Napahinga naman si Jamel ng malalim. Magdamag atang halos wala sa sarili si Jamel dahil hindi mawala sa isip niya ang sagot ng kanyang anak kanina. Mommy, baba ka na daw po at kakain na daw po tayo, sabi ni daddy. Masama daw pong pinaghihintay ang pagkain. Rinig niyang sabi ng anak sa labas ng pinto. Mamaya na ako anak. Pasabi sa daddy mo na mauna na muna kayo. Ani Jamel. Okay po, mommy. Sagot naman ni Harvey at umalis na. Nakatingin lang sa kung saan si Jamel. Bagay naman sila. Maganda si Claire at mukhang mabait naman. Nakita ko din na parang close na close si Harvey sa kanya. And I saw how she loves my son and my son loves her too. Di ko malang nalaman ng bagay na may nililigawan pala siya. Sabi ni Jamel. Kahit na ilang taon siyang nawala, ay pinaimbestigahan at pinabantayan niya ang kanyang mag-ama. At wala siyang nalaman na may nililigawan nga si Harold. Talo na ako. May mahal na siyang iba habang ako ay siya pa din ang mahal ko. Sabi pa ni Jamel. Hindi niya namalayan na pumasok si Harold sa kanyang silid dahil sa malalim na pag-iisip. What's wrong with you? Sabi na anak natin ay ayaw mong sumabay sa amin. Why? Marahang tanong ni Harold. Napalingon si Jamel sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba riyan? She asked. No, kararating ko lang at mukhang wala ka sa sarili mo kanina. May problema ba? Marahang tanong ni Harold at parang hinihela si Jamel dahil sa boses nito. Nag-iwas ng tingin si Jamel. Wala. Sabayan mo na si Harvey sa pagkain. Mamaya na ako. Aniya. Hinihintay ka namin. Hindi kami kakain ng hindi ka kasabay. Lumapit si Harold sa kanya. Anong bumabagabag sa isip mo? I know that there's something in your mind. So tell me. Dagdag ni Harold. Namungay ang mga mata ni Jamel. Kung ano ang pinapakita ni Harold sa kanya, ang tono ng boses nito ay ganon na ganon sa tuwing nagtatanong ito sa kanya noon kung may problema siya. Nagbaba ng tingin si Jamel. Ayaw niyang umasa. Wala. Sabayan mo na si Harvey. Tanging sagot ni Jamel. Napaigtad si Jamel sa gulat nang maramdaman niya ang palad ni Harold sa kanyang pisngi. Tell me, what's wrong? Malambing na ang boses nito. Hindi naman sumagot si Jamel. Tungkol ba ito kay Claire? Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, walang katotohanan yun. We are just friends. Ani Harold. Lumayo si Jamel para mapalayo din si Harold. Wala namang sinabi si Claire sa akin. And she's nice. Maganda din si Claire. Sabi ni Jamel. Nagkagatlabi siya. Ang ganda niya, no? Tanong nito. Kumunot ang noo ni Harold habang nakatitig sa kanyang mga mata. She's pretty and nice. Naging ina na din siya kay Harvey. And I know her well. Sabi ni Harold. Ngumiti si Jamel kahit na kumikirot ang kanyang puso. Halata ko nga. Nagpapasalamat ako sa kanya at naging ina siya kay Harvey nung mga panahong wala ako.
ani Jamel kahit na nasasaktan siya. So, ani Harold, nililigawan mo pala siya. Pagpatuloy mo lang yan. Ngayon pa lang ay malaki na ang tiwala ko sa kanya at alam kong tatartuhin niya na parang tunay na anak si Harvey. Sabi ni Jamel at pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Napatitig lamang si Harold sa kanya. Sige na, puntahan mo na si Harvey sa baba at naghihintay sa'yo yun. Pumiyok na ang kanyang boses. Damn you! Mura ni Harold at sa isang iglap ay nasa kandungan niya na lamang si Jamel. Mabilis ang kilos na kanyang ginawa. Nasa ibaba lamang ang tingin ni Jamel at ang kanyang mga luha ay naglalandas na. Hindi niya na kaya pang pigilan. What are you saying? Hindi ko nililigawan si Claire. And she's not just my friend, because she's my cousin. Saan nanggaling yan? Harold asked. Napahikbi ng mahina si Claire. Sabi kasi ni Harvey ay nililigawan mo daw siya. Parang nagsusumbong na sabi ni Jamel. Pagak na natawa si Harold at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Jamel. Loko-loko talaga ang anak natin kahit kailan. Hindi ko siya nililigawan. Shit, pinsan ko yun. Natatawang sabi ni Harold. Pinunasan ni Jamel ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang napatitig kay Harold. Talaga? Sure kang pinsan mo talaga siya? Jamel asked. Umiling si Harold habang mingiti sa labi. No, hon. Ikaw lang babaeng minahal ko hanggang ngayon. At kahit ilang taon kang nawala, ay wala akong ibang minahal, niligawan, o in-entertain na kahit na sinong babae. Dahil ikaw lang ang gusto ko. At pakiramdam ko ay nagkasala ako kapag ginawa ko yun. Pag-amin ni Harold. Ganun ba? Tara na sa baba at hinihintay na tayo ni Harvey. Pag-iiba ni Jamel. Ngayon niya na-realize na parang nag-iba bigla si Harold sa kanyang harapan. Anak natin, ani Harold. Oo. Mahinang sang-ayon niya at mabilis na umalis sa kandungan ni Harold. Mabilis ang kabog ng kanyang puso. Hindi niya alam kung handa ba siyang marinig ang mga sasabihin ni Harold sa kanya, pero nagulat siya sa sinabi nito kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Ayoko maguluhan at ayoko maguluhan din siya. Sabi ni Jamel sa kanyang isipan. Nauna na siyang bumaba. Hindi na niya hinintay si Harold. Naabutan niya ang anak na nakanguso habang naka-cross arm. Why took so long? Reklamo nito. She chuckled. I'm sorry, baby. Nag-usap lang kami saglit ng daddy mo. Let's eat. Aniya. Inasikaso niya si Harold. Siya ang naglagay ng kanin at ulam sa plato nito. Naramdaman niya naman ang pagdating ni Harold. Napaigtad siya sa gulat nang humawak ito sa kanyang bewang at hinalikan siya sa gilid ng kanyang noo. Amoy baby. Kumain ka na lang dyan. Ani Jamel na nahihiya. Kumawala siya kay Harold na pagak namang natawa. Lumipat ito sa tabi niya. Eat more, hon. Masyado ka ng payat. Ani nito. Napaangat ang isang kilay niya. Payat? Sakto nga lang ang taba ko. Aniya. Kain ka ng marami. Hindi sakto sa akin yan. Ani naman ni Harold. Gusto mo maging chubby ako? Tanong ni Jamel. Sabi ko nga, kumain na lang tayo ng tahimik. Pagsuko ni Harold dahil maldita na ang mukha ni Jamel. Napangising naman si Jamel. Talo pa din hanggang ngayon. Bulong niya para kilay naman ni Harold ang mapaangat dahil narinig nito ang kanyang sinabi. Kumain sila ng tahimik. Tanging si Harvey lamang ang nagsasalita sa kanila. I love you so much, Mommy. Sabi ni Harvey sa kanya. I love you too, baby. Malambing na sagot ni Jamel. Siya ang naghugas ng plato hanggang sa maramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Nagtaasan ng balahibo niya sa katawan nang maramdaman niya ang hininga ni Harold sa kanyang balikat at tuluyan niyang naramdaman ang labi nitong dumampi. Anong ginagawa mo?
Utal na tanong ni Jamel. Kissing you. Paos na sagot ni Harold. I miss you so much. I miss everything about you. Ikaw pa din talaga. Dagdag nito. May ginagawa ako, Harold. Kung gusto mong mag-usap tayo ay pagkatapos ko. Bitaw na. Ani Jamel. Ayoko nga. Baka kapag binitawan kita ay tuluyan ka nang makawala at hindi ka na makabalik sa akin. May kahulugan na sabi nito. Napahinga si Jamel at hinugasan muna ang kanyang kamay para maalis ang mga bula. Humarap siya kay Harold na ang mga mata ay namumungay na nakatingin sa kanya. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang nito lang ay ang lamig-lamig mo sa akin at pinaparamdam mong galit ka. Halos hindi mo nga ako kausapin at pansinin. Kaya bakit bigla ka na lang naging ganyan? Gusto mo bang gumanti sa akin? Paglaruan ng pagmamahal ko sa iyong hindi nawala? Ganun ba? Diretsang tanong ni Jamel. Shh! No, I'll never do that. Yes, nagalit ako. Pero ngayon ay hindi na. Ani Harold. Bakit? Bakit bigla na lang nawala ang galit mo? Nakakapagtaka ka at ang mga kilos mo, Harold. Parang awa mo na. Huwag mo akong paglaruan. Okay na sa akin kung saktan mo ako ng emosyonal. Ani Jamel. Sinapo ni Harold ang kanyang muka. Shh! Ayoko munang pag-usapan ng lahat. Hayaan mo muna akong yakapin ka. Paos na sabi ni Harold at tuluyan siyang niyakap. Sumiksik pa ito sa kanyang leeg. Napahinga na lamang si Jamel at hinayaan si Harold. Ilang segundo silang nasa ganoong posisyon kaya ang ending hindi natapos ni Jamel ang kanyang hugasin. 4 na araw ang lumipas at nakita ni Jamel ang ilang pagbabago ng pakikitungo ni Harold sa kanya. Naging iba na ito kumpara noon. Madalas itong maglambing, yumakap at humalik sa kung saang parte sa kanyang muka. Kung paano siya nito itrato noon nung sila pang dalawa ay mas naging doble ito ngayon. Sweet at todo alalay din ito sa kanya sa kung saan sila pupunta. May mga family bonding silang nagagawa at ngayon ay nasa isang rest house sila na pagmamay-ari ni Harold. Tulog na si Harvey dahil napagod ito kakaligo sa pool at sa dagat. Pabalik-balik ba naman kasi ito? Napakunot ang noo ni Jamel nang makita si Harold na kausap ang isa sa mga tauhan nito. Nasa malayo sila pero tanaw ni Jamel sa kanyang kinatatayuan sa 3rd floor sa terrace. Seryoso ang mukha ni Harold at mukhang mahalaga ang pinag-uusapan ng mga ito. Kahit na madilim na, ay kita ni Jamel ang pag-igting ng panga ni Harold. Ano kaya ang pinag-uusapan nilang dalawa? Mukhang masyadong seryoso. Ani Jamel, hindi niya na napigilan ang sarili. Dahan-dahan siya naglakad pababa, pero hinalikan niya muna sa noo ang anak. Tumigil siya at nagtago sa isang gilid para hindi siya makita ng mga ito. Malinaw niya na ngayong napakinggan ang usapan ng dalawa. Huwag niyo hahayaan na may matira sa kanila. Dapat silang mamatay lahat, lalo na ang kanilang boss. Masamang damo talaga yan. Hindi pa mamatay-matay ang punyeta. Walang emosyon na sabi ni Harold. Masusunod po, boss. Balitaan ko na lang po kayo sa susunod. Ani ng kanyang tauhan. Siguraduhin mo magandang balita na ibabalita mo sa akin sa susunod. At kapag napatay niyo na ang lalaking yon, ay dalhin niyo sa harapan ko ang bangkay niya. Utos ni Harold. Yes, boss. Magalang na sagot ng lalaki at naglakad na palayo. Nang makaalis ito, ay naiwan ng mag-isa si Harold. Napahinga naman si Jamel. May ideya na sa kanyang isipan, kaya kunwaring hinahanap na si Harold na lumabas siya para hindi nito mahalata na nakinig siya sa pinag-uusapan ng tauhan nito. Harold! Tawag ni Jamel. Agad namang napalingon si Harold. Hi Han, kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. Hindi. Kararating ko lang at hinahanap kita. Nandito ka lang pala. May problema ba? Maingat na tanong ni Jamel. Lumapit si Harold sa kanya at pinulupot nito ang braso sa kanyang bewang.
Sabay silang naglakad papunta sa may pangpang. Wala naman, Han. Bakit hindi ka pa natutulog? Harold asked. Naitagilid ni Jamel ng bahagya ang kanyang ulo. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok. Simpleng sagot ni Jamel. I see. Gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo? O punta tayo sa mansyon? Ani Harold. Hindi na. Walang kasama si Harvey. At baka kapag nagising siya ay hanapin tayo. Sagot ni Jamel. Kung yan ang gusto mo. Ani Harold. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa. Parehas malakas ang kabog ng kanilang mga dibdib. Nakaupo na sila ngayon sa may buhanginan at hinahayaan na humampas ang hangin sa kanila. Tinatangay ang ilang hibla ng kanilang mga buhok. Parehas naman silang nakatanaw sa malawak na dagat habang nasa bewang pa din ni Jamel ang isang braso ni Harold. Han? Tawag ni Harold. Tugon naman ni Jamel. Can I ask you? Kung okay lang naman sa'yo at kung handa ka nang sagutin ng mga tanong ko. Maingat na sabi ni Harold. Saglit na lumingon si Jamel sa kanya bago binalik ang tingin sa unahan. Handa ako. Sagot ni Jamel. Napahinga muna ng malalim si Harold. Isa lang naman ang gusto niyang itanong kay Jamel pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka malang nagsabi o nagpaliwanag na yun pala ang dahilan mo kung bakit mo kami tinaboy at iniwan ni Harvey? Kung bakit nagawa mo ang bagay na yun? Ani Harold. Natigilan naman si Jamel. Alam niya na agad ang ibig sabihin nito. Hinayaan mong magalit ako sa'yo. At hinayaan mo akong ganun ang pakikitungo ko sa'yo noong una. Why? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Nanghihinang tanong nito. May lumandas na luha sa mga mata ni Jamel. I'm sorry. I'm sorry. Tanging sagot ni Jamel. Buong buhay ko, naniwala akong hindi mo talaga ako mahal. Kahit na sinasabi ko sa sarili kong mahal mo talaga ako. Nasaktan pa kita ng sobra. At habang sinasaktan kita, ay hindi ko alam na pinoprotektahan mo lang kaming dalawa ng anak natin. I'm so sorry, Han. I'm so sorry. Sana hindi ako nagpadala ng galit ko noon. Sana hindi ko hinayaan na mawalan ng pake sa'yo. Sana inalam ko ang lahat. Sobrang gago ko. I'm so sorry. I'm so sorry, Han. Emosyonal na sabi ni Harold habang may lumalandas na mga luha sa kanyang mga mata. Harold! Nanginginig na tawag ni Jamel sa kanya. Sana hindi kita hinayaan. Di ka sana mapapahamak at mawawala ng alaala. Di ka sana nakaratay at nakoma. Di ka sana naghirap. Sa ating dalawa, ikaw ang mas nasaktan. Naghirap at maraming pinagdaanan. Sana mapatawad mo ko, Han, kung nagpadala ako sa emosyon ko noon. Patawad. Paghihingi pa ng tawad ni Harold. No, Harold. Wala kang kasalanan. Huwag kang magsisisi dahil hindi naman natin inaasahan na mangyari ang bagay na yon. Ani Jamel. Shh! May kasalanan ako dahil hindi ako nagpakalalaki na mabilis ako naniwala sa sinabi mo noon. Ani Harold. Kailan mo nalaman? Tanong ni Jamel. Kaya ba ganun na lang bigla ang pakikitungo mo sa akin? Dahil nalaman mo lahat? Dagdag pa niya. Tumango si Harold habang magkatitigan silang dalawa at ang mga luha ay naglalandas. Ang sakit sa tuwing naiisip na mag-isa kang lumalaban. Wala ako sa tabi mo. Dapat kasama mo ko ng mga panahon na kahiga ka sa kama at wala kang malay. Pero wala. Wala man lang akong nagawa. Wala akong kwenta. Hinayaan kitang maranasan ng lahat. Umiiyak na sabi ni Harold. Agad niyakap ni Jamel si Harold na sumiksik naman sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang mga luha nito sa kanyang leeg. Shh, Harold. Tama na. Please, huwag na nating sisihin ang mga sarili natin.
Dahil hindi naman natin inaasahan na mangyayari ang mga bagay na nangyari sa atin. At parehas tayong may mali at kasalanan. Hindi ko sinabi sa iyo ang rason ko kung bakit ko kayo iniwan at tinaboy ni Harvey. Sabi ni Jamel. Flashback. Nanginginig ang mga kamay ni Jamel. Luhaan siya nakatingin kay Harold na nakaluhod sa kanyang harapan. Please, Han. Don't do this to me. Don't do this to us. Huwag mo naman gawin sa amin ng anak natin to. Nagmamakaawang sabi nito sa kanya. Umiwas ng tingin si Jamel. Dumako iyon sa isang tao nagtatago sa isang gilid. Kitang-kita niya ang pulang bilog na nasa uluhan ni Harold. Subukan mong maawa at lumihis sa pinag-usapan natin, Jamel. Malalaman mo kung ano ang mangyayari sa anak ninyo. Huwag mong kakalimutan na nakapalibot pa din sa buong mansyon niyo ang mga tauhan ko. Kaya ayusin mo na mabuti ang inuutos ko. Nang aasarang tinig na sabi ng lalaki sa earpiece na nasa kanyang tenga. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko, Harold? Hindi kita mahal. At kailanman ay hindi kita minahal. Ayoko na. Tama na. Tapos na ako sa laro ko. At wala na akong pakialam sa'yo. Lalo na sa anak natin. Sa'yo na siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Diretsong sabi ni Jamel. Bawat salitang binibitawan niya ay tumatagos sa kanyang puso ang sakit. Walang katotohanan ng lahat pero kailangan niyang gawin para sa kaligtasan ng minamahal niya si Harold at ng kanilang anak. Sa mundo ng Mafia World ay maraming sakim at may mga masasamang nakakalaban sila. Ang kanyang pamilya ay mga mafia at mula nang tumuntong siya sa edad na 18 ay siya na ang pumalit sa kanyang ama at ina. Naging reyna siya ng kanilang organisasyon at dahil doon ay naging mulat siya sa kung anong dumi mayroon sa Mafia World. At ang lalaki nagsasalita sa kanyang earpiece ay ang isa sa mga kalaban ng kanilang organisasyon. Hindi basta-basta mapapabagsak dahil ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala pang nakakatalo na kahit na sino sa kanya. Wala siyang laban. Bihag nito ang mga miyembro ng kanyang organisasyon. Hawak nito sa leeg ang lahat, maging ang mga magulang niyang nasa kanya. Sa madaling salita, ay nasakop ng organisasyon ang kanya. Kaya ngayon ay sunod-sunuran siya, alang-alang sa kanyang mga minamahal. Kailangan niyang protektahan ang mga ito. May alas pa siya, pero hindi niya magagamit yon. Ang kailangan niya ngayon ay mailayo si Harold at ang anak nila sa lahat. Tama na, Harold. Wala na akong pakialam sa inyo. At sana, huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Dahil nasusuka lamang ako sa tuwing nakikita kita. Ani Jamel. At wala akong anak sa'yo. Tanging kay Joshua lamang ako may anak. Pagsisinungaling nito. Natigilan si Harold at naging madilim ang kanyang muka nang tumayo siya. Nasaktan mo na ako ng sobra. At tama na din. Binaba ko na din ng sobrang sarili ko. Tanggap ko ang lahat ng masasakit na mga sinabi mo. Pero ang idamay anak natin ay hindi ko matanggap. Kung ano man ang gusto mo ay gagawin ko. Ito ang huling araw na susunod ako sa'yo. Wala ka anak sa akin, Jamel. Wala. Kaya wala kang babalikan. At huwag ka na din magpapakita pa at babalik sa buhay namin. Walang emosyon na sabi ni Harold at tinalikuran siya. Mas lalong lumandas ang luha ni Jamel. Nagawa ko ng inuutos mo, kaya sana tumupad ka. Ani Jamel, tawa lamang ng lalaki sa kabilang linya ang kanyang narinig. Tumupad ang lalaki sa kanilang usapan. Nakawala ang lahat dito at buong akala ni Jamel ay ayos na pero hindi niya inaasahan na may malaking dilubyo pa pala ang dadating. Lord, please, gabayan niyo si Harold at ang anak namin. Make them happy. Huling sabi ni Jamel at ipinikit ang kanyang mga mata kasabay ang pagsalpok niya sa malaking truck. Sa lakas noon ay halos umikot ang kanyang kotse pabaliktad. Naramdaman niya ang hilo at ang panlalabo ng mga mata maging ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo pababa. Tuluyan na siyang nilalamon ng kadiliman. 3 taon matapos madala si Jamel sa hospital.
Nagising siya at inilibot ang kanyang mga paningin sa buong paligid. "Thank God you're awake," sabi ng kanyang ina na lumuluha. Nagtaka siya. "We miss you so much, anak." Ani naman ng kanyang ama. "Sino kayo? Sino ako? Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito?" Nalilitong tanong ni Jamel. Tanging paghikbi ng kanyang ina ang umalingaw-ngaw sa buong silid sa kadahilan ng walang maalala ang kanyang anak. Maging ang sarili ay hindi niya kilala. Halos 1 taon din bago unti-unting bumalik ang mga alaala ni Jamel sa kanya dahil na rin sa tulong ng kanyang mga magulang at kapatid. Nang tuluyan siya makaalala ng buo ay agad niyang pinahanap ang kanyang mag-ama. "Magpapagaling lang ako, Han. PB, magpapagaling lang ang mama. Babalik din ako kagad. Magkakasama-sama tayo." Umiiyak na sabi ni Jamel habang hinahaplos ng isang frame kung saan larawan ng kanyang mag-ama ang naroon. End of flashback. Wala na po ang kanila organisasyon. Patay na po lahat ng miyembro ng kanila organisasyon dahil sa ginawa nating pagpapasabog, sabi ng kanyang tauhan sa kabilang linya. Ang leader nila. Walang emosyon na tanong ni Harold. "Patay na rin po, sir. Sunog ang kalahati ng kanyang katawan maging ang kalahati ng kanyang muka. Dahil sa kanya po malapit ang bomba. Successful po ang ating plano na 3 buwan nating pinagplanuhan." Sagot nito. Napangisi si Harold, tuwang-tuwa sa balita nito sa kanya. "He fucking deserved that. They deserve that. Kung tutuusin, ay kulang pa yan sa mga ginawa nila sa babaeng mahal ko. At paano nila ginawa alipin si Jamel?" Mariing sabi ni Harold. "Make sure na walang makakaalam sa nangyaring yan. Kailangang malinis. Kayo nang bahala. Malaki ang tiwala ako sa inyo." Huling sabi niya. "No worries, sir. Kami na po ang bahala." Sagot nito. Namatay ang tawag at ganon na lamang ang kanyang ngisi. Patay na ang leader ng organisasyon ni Danilo, ang lalaking may gawa kung bakit sila itinaboy ni Jamel noon at iniwan. Wala na din ang organisasyon nito at ang mga miyembro dahil walang itinira si Harold. Siningil niya ang lahat at para sa kanya ay kulang pa yon, pero masaya na siyang naiganti niya si Jamel. "Han," tawag ni Jamel sa labas. Umayos ng pagkakaupo si Harold at kunwari ay may binabasa. "Pasok ka, Han," sigaw niya. Bumukas ang pinto. Hindi niya nilingon si Jamel, pero nang makalapit ito sa kanya, ay agad niyang hinila ang kamay nito para maupo sa kanyang kandungan. Napatili pa si Jamel dahil sa kanyang ginawa. "Mag-ingat ka nga sa paghila mo sa akin, Harold. Nakakainis ka. Baka kung ano ang mangyari kay Napatakip bigla ng bibig si Jamel nang ma-realize ang sinabi. Nanlalaki pa ng bahagya ang kanyang mga mata. Kunot ang noo ni Harold pero may ideya sa kanyang isipan. Hindi man natuloy ni Jamel ang sinasabi nito pero malinaw sa kanya kung ano dapat ang sasabihin nito. "What did you say, Han? May baby na ulit tayo?" Tuwang tanong ni Harold. Napasimangot naman si Jamel. "Wala na. Hindi na surprise. Ikaw kasi. Bakit ka ba kasi nanghihila? Ayan tuloy. Nasabi ko kaagad. Nakakainis." Reklamo nito at ngumuso. Pagak na natawa si Harold at hinaplos ang flat niya pang tiyan. "I'm sure na sobrang tuwang-tuwa si Harvey dahil may kapatid na siya. Ang tagal niya nang humihiling sa atin at ngayon ay meron na." Ani Harold. "I can't wait to hold her. Sana babae. Nakaka-stress pala kapag lalaki kahit na masaya." Natigilan naman si Jamel. "Sorry, Han, kung wala ako sa tabi ninyo ni Harvey." Ani Jamel. "Shh, Han naman. Ayoko nang pag-usapan ng mga ganyan. Dahil gaya nga ng sinabi mo, di ba? Tapos na ang lahat. At pangakong hindi ka na masasaktan. Kayo ni Harvey, ng sino man. Wala nang mananakit sa inyo kaya wag na nating pag-usapan pa yan, okay?" Malambing na sabi ni Harold. "Hindi ko kasi maiwasan, Han eh. Pero sabi ko nga,
Tama na. Kailangan mas isipin natin ang future. Ang mga susunod. Huwag tayong mag-stick sa past. Thank you so much, Han, sa pagtanggap sa akin ng buo. Mahal na mahal kita, Han, at ikaw lang. Malambing na sabi ni Jamel. Pinataka ni Harold ng mababaw na halik ang kanyang labi. Kasal na silang dalawa at mag-iisang taon na din. Mahal na mahal din kita, Han. Di kita iiwan kahit na anong mangyari. Tatanggapin pa din kita ng paulit-ulit. At sana, ganun ka din sa akin. Pero hindi ako magloloko, ha? Ani Harold. Natawa ng pagak si Jamel at pinanggigilan ang pisngi ng asawa. Habang naghaharutan silang dalawa, ay narinig nila ang boses ng anak. Mommy, Daddy, papasok na po ako ha. Nagpaalam po ako. Sigaw ni Harvey at pumasok ito. Hello, our big boy. Come here. Malambing na utos ni Harold. Akmang yayakap si Harvey sa bewang ng ina nang pigilan siya ni Harold. Ops, bawal muna son. Baka maipit ang kapatid mo. Ngiting aniya. Nagniningning ang mga mata ni Harvey. Bakas ang matinding tuwa. Hala, may baby na po ulit si Mami sa tiyan? Magkakaroon na po ako ng sister? Tanong nito, hindi makapaniwala. Yes, son. Natupad na ang wish mo. Ngiting sagot naman ni Harold. Yay! Thank you so much po, Mommy and Daddy ko. The best parents po talaga kayo. Mahal ko po kayo sobra. Sigaw ni Harvey. Tumingin siya sa tiyan ng ina. Kumunot ang kanyang noo at pagkatapos ay maingat niyang ipinatong ang isang palad sa tiyan ng ina. Dahan-dahan niyang hinaplos ito. Inilapit niya pa ang kanyang tenga na parang pinapakinggan ang kapatid. Hello, baby sister. I'm your brother, your Kuya Harvey. Huwag mong pahirapan si Mommy natin, ha? Dapat, good girl ka dyan. Excited na si Kuya na lumabas ka. I'll promise that I'll protect you sa lahat. I love you so much, baby sister. Pagkausap ni Harvey, naluha naman bigla si Jamel. Shh! Don't cry, Han. Ani Harold at hinalikan ng mga mata nito. Sobrang saya ko, Han. Dahil sa dami na nangyari sa ating dalawa. Hindi ko akalain na tayo pa din talaga. At ngayon ay nakamit na natin ang kasiyahan na nararapat sa ating dalawa. Sobrang thankful ako kay God sa lahat ng mga ito. Ani Jamel. Mahal na mahal kita, buntis ko. Bulong naman ni Harold. Nakangiti sila parehas habang pinagmamasdan si Harvey na patuloy na kinakausap ang baby sister niya. Maraming pagsubok ang dadating sa buhay ng dalawang taong magkarelasyon o mag-asawa. Masasaktan, iiyak at maghihirap. Maraming problemang kahaharapin pero lahat ng yon ay pagsubok lamang ng Diyos para sa atin. Para hamakin kung gaano tayo katatag. Pero sa huli ay ibibigay pa din ng Diyos ang kasiyahan na nararapat sa atin. Lagi tayo magtiwala sa Kanya at maniwala sa Kanya. Wakas.